guys! Welcome sa Home for the Dreamers! Ako si Hana at ito naman ang aking baby, si Zoe! Hi! Nung last house tour natin, nasa tiyan ko pa siya. Ngayon, 1-year-old na siya. Yay! Kaya ngayon, magta-try kaming mag-vlog ng dalawa kami. Di ba baby? Maraming nagtatanong sa akin, ano ba yung realization namin after 1.5 years na living dito sa bahay. Tara, tingnan natin. Hopefully, no, may matutunan kayo. So for now, actually, itong bahay na to, ang unang effective na makikita ko dito is yung electric fence. Diba, nung una kasi, kami lang yung bahay dito. Kaya ang nangyari dyan sa electric fence, thank God, wala namang nagtangka sa amin. Tsaka maririnig mo yung mga bata, uy, wag ka dyan, makukuryente ka dyan. Yung mga ganon. So, effective talaga in terms of psychological tong electric fence namin. Next is ito, yung doorbell namin, di ba last time, sinabi ko na from Lazada, Shopee yan, ganyan. Hindi siya effective. Every 1 week, china-charge namin. Tapos minsan nawawala talaga yung mga delivery namin. Hindi siya nakakarating. Ganyan. Tapos siguro, yung aming, ayun, pakita mo yung parking gate namin ay, sana tong parking gate namin po ay automatic. Kasi from day to day, ang hirap magbukas, ang hirap magsara. Buti na lang minsan nandyan pa si ate na nakakapagsara bukas, pero nakakatamad. Sana in automatic gate na lang namin. Next is ito, yung rampahan ng parking. Maganda dito sa subdivision, hindi to binabaha eh. Ang problema, medyo tumaas talaga yung yung ramping ng sasakyan. Ang baba nung Mazda 3 namin. So sumasabit. Yan na-check namin yon that time. Kaya tuloy ngayon, kung makikita niyo yung parking ni Snow, nakaslant. So hindi na kasya yung susunod na sasakyan kung meron pa. Ngayon wala pa naman. So yan. So, ang dami naming mga wiring CCTV. Yung sa doorbell pala, maganda nakakabit na talaga yung electricity. Oo, dapat may na dito. Nakaabang. May line na. Wala kasi, hindi kami nakapag-line. So, ayan. Etong mga warning signs, nakakatulong. Nakakatulong talaga. Tara, pasok tayo. Sa gate naman namin, ang naging issue lang namin dito is natatanggal yung welding. Pero thank God, kasi binabalikan naman kami ni architect kahit welding lang. Tsaka isa pa guys, na magandang finds namin dito. Itong fingerprint padlock namin. So, dalawa lang kami ni Ben na nakaka-access dito. Ayan o. So, kahit maiwan namin yung susi namin, di na kami hanap kung nasa. Pini-fingerprint lang namin siya. Tapos, ilang months to? Parang almost 1 year? Almost 1 year yung battery. Hindi namin siya chinarge. Galing, diba? Do may pricey lang talaga siya. Pero worth it to. Lalo na pagka nagmamadali ka, tas ikaw yung nakakalimot ng susi. Ganyan. Talagang worth it yan. Next is ito. Ito hindi namin alam kung paano pinapalitan. May time na dalawa ay nasira. So, pinabalik pa namin sila architect para dito. Thank God kasi warranty pa yun. Pero ngayong hindi na, 1.5 years na kami dito, medyo hindi namin alam paano palitan. Last time kasi pinalit yung buo yung palit. Buo palit eh. Ngayon, not sure if paano, makikita natin. Buti na lang hindi pa kami na pupundihan ng ilaw. Tara, pasok tayo. Ito, isa to maganda rin. Fingerprint din siya. So, kahit wala ka ng susi. Yan. So, ito yung bahay namin. Day to day namin to, guys. Pero ngayon kasi nag-aircon kasi sobrang init. Summer, nag-aircon kami. Tsaka binuksan lang namin yung lights. Pero yung makikita nyo ay nandiyan pa. Kasi si Zoe naglalaro eh. Okay. Si Zoe naglalaro. Pagpasok natin, di ba sabi ko interior design ko to. Ang hirap! Ang hirap guys kasi lalo na hindi ako interior designer. Parang gusto ko talaga magpa-interior nung nakita ko. Ang dami kong nabili. Ang dami kong nabili sa Shopee. Hindi bagay. O wala, naging tambakan siya. Kaya kung mura lang talaga yung interior designer, go kami.
advantage siya kasi mandami kong nasayang na pera. Tara. Ngayon guys, ayan, sasala tayo. Binuksan lang namin lahat ng ilaw ha, o baby, tsaka yung aircon kasi sobrang init. Baka magalit yung baby namin. So dito naman sa sala, ang una niyo mapapansin, ang ganda ng sofa namin nung hindi pa kami, nung una kong house tour. Ngayon, eto na, nakatakip na silang lahat. So, ang hirap din na yung sofa mo tela, no? Kaya siguro rin nagle-leather sila. Kasi pupunasan mo lang, hindi mo na kailangan takipan. Aesthetic ba? Eto ngayon, nakatakip na silang lahat. Pero kasi siguro, kasi mainit yung leather. Ngayon kasi hindi naman kami nagbubukas ng aircon and day to day. O, yung baby ko, wait lang. On day to day, kaya okay naman na sa amin na yan, hindi naman namin naiisip na mainit siya. Yan. Pero pag leather nga siguro mainit. Pero advantage din yung leather, yung na kailangan takpan. Diba, baby? Ayan po si Zoe. Tapos ito po yung laruan ni Zoe. Ayan, ito yung laruan niya. Ayan. Hindi na namin yung ginalaw kasi living with the toddler na. Pa-toddler na siya. Ganyan talaga. Tapos yung upuan namin, kung makikita nyo, pangharang. Kasi nga may step doon, mahuhulog siya. O, naging pangharang siya. Ang galing, diba? Carpet, advantage to sa may bata. Kasi dyan siya nagpapagulong-gulong on day to day. Tapos kung mapapasin nyo yung last house tour namin, ito is, puro bato. Hindi pala pwede. Kasi pag puro bato, kukunin niya, tatapon niya. Ganon. Kaya ginawa na lang namin piano area. Yan. Tsaka guys, tingnan nyo. Ito yung ginagawa ko ngayon. Wow! Pagka may mga guests kami, yay! Ako gumawa nito. I-open ko to sa orders, yung mga ganyan. Open natin yan sa orders. Kung gusto nyo, message nyo lang ako. Inscribe PH. Inscribe PH. So may Facebook page siya. Ilalagay na lang namin sa description below. So yan, para yung mga guests namin, kapag pakunik ng wifi, lahat sila. O, edi lalagay na lang namin yan. Bibigay na lang namin, i-scan nila. Huwag nyo nang, ang maganda naman sa wifi namin, hindi abot sa labas. Kaya yung may kapitbahay kayo, hindi naman makakakonek yan. Yun yung maganda doon sa wifi namin. Tapos electric pan kami from day to day, okay naman. Ang maganda sa high ceiling guys, na ganito, is yung natural flow, ay natural lights, pumapasok, kaya hindi na namin kailangang bukas ng ilaw. Kaya ang kuryente namin dito guys, maniwala kayo sa hindi, less than 10,000 yung kuryente namin dito sa bahay. Yan yung maganda. O, tara dito tayo sa kusina. Sa kusina naman guys, ngayon lang kami nag-aircon ha, pero day to day namin, ayun ang dami namin electric fan. Pero ang maganda naman dito, hindi mainit nang sobra. Eto, duyan yan ni Zoe, hindi nakakatulog to nang hindi nakaduyan. Kaya bumili lang kami sa Lazada, tapos inuugoy-ugoy siya ng nanay ko. Ang isa sa mga disadvantage, ang nakita namin, kung mapapansin nyo, wala na siyang carpet. Kasi, tong baby namin, kumakain siya dito. Pag kumakain siya, nahuhulog yung mga kanin, nag-i-stack doon sa carpet. So, langgam siya ng langgam, ganyan. So, kaya, ayun, hindi na kami nag-carpet, tinanggal na namin. Opo! Tapos ang isa pa is ito, kung bibili kayo ng upuan, ayun, kung bibili kayo ng upuan guys, mas maganda siguro na hindi kahoy yung, parang ganito, paano ko ba siya? Parang ganito, ang makakatouch sa kanya is yung foam. Kasi bakit? Ito kasi, nakakatouch sa kanya yung kahoy. So, ang daming mga sugat. Ayan, diba? Sobrang daming sugat. Sana gano'n na lang pala na ang makakatouch sa kanya dito is yung may foam. Nung unang sakit sa puso, pero ngayon wala. Pinabayaan na namin siya. Yun. Yun yung isa kong dito. Gusto kong palitan na upuan. Ba't umiiyak? Naantok na ata siya. Naantok na si baby. Oo. Tapos dito, kasi ako, hindi kami magamit. Kaya itong mga to, mostly ito pang init lang, pang display lang. Ayan. Ito, itong galon namin.
Diba? Sana dinesign namin siya na nasa ilalim kasi may nakikita kami dito na maganda na nakaganon. So kung magpapagawa kayo, mas maganda naka-design na ito sa ilalim. Tapos butas. Kasi ngayon dito sa modular, bubutasan mo pa eh. So, yun yung naging isa ko pang comment dito. Tapos dito naman, ay baby, countertop. Actually, itong countertop namin maganda kasi real quartz to. Napatunayan ko to. Itong countertop na to. Kahit ang dami naming naiiwan dito, hindi siya nagmamark. Yun talaga. Unlike dun sa kusina namin sa Dirty Kitchen, nagmamark talaga yun. Ito hindi. Kaya, makikita mo yung quality ng quartz. Ito, functional naman to sa amin, yung lababo dito. Lalo na ngayong may bata kami. Ay, pero ang nahirapan lang kami, dalawa kasi siya. So, maliit yung space. Sana pala, isa na lang na malaki. Yan. Tsaka naging practical sa aming use yan. Kahit mukhang makalat siya, diba? Kasi nandiyan yung mga bote. Baby, naging yan. Bote ni Zoe. Yan. Tapos nga, yung mga Shopee finds ko na ilaw, okay naman. Wala pang napupundi. 1.5 years na kami dito, diba? Wala napupundi. Galing. Oh. Tapos... Yung ano pala, yung ref, okay din yung yellow ngayong summer. Ito. Itong ref, okay din yung may ganitong design. So, dito, di na kami nagbubukas ng ref para lang kuha ng malamig na tubig. Ngayon na siya, cube ice. Yan, crush ice. Yan. Okay yan. Very functional siya dito. Dito tayo sa Dirty Kitchen. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ay, buksan natin. Medyo init. O, diba? Madumi yan, madumi. Madumi to, sorry. Pero ito, functional siya. Sobrang galing. Kasi dito namin pinapatuyo, pagkatapos nilalagay ni ate doon sa ilalim, doon sa modular. So, good finds namin to sa IKEA. Okay na okay siya. Tapos, eto na, yung mga CR, yung mga, ayan o. O, diba? Nababakbak na siya. So, nagpalit na kami doon sa CR. Ay, hulog. Nagpalit na kami ng gripo. Yan. Hindi na black. Hindi na black. Yung stainless na. Pero may nakita akong iba. Yung black metal. Hindi ko namin nasubukan kasi pricey. Pero mukhang okay din. Hindi siya nagbabakbak. Ito, yan na nagbabakbak. Tapos ganun din. Nahihirapan si ate na pag maraming hugasin, hindi kasya dito. Yung kalderong malaki, hindi kasya. So, dapat isa lang to. Dito. Yun. Kaya naman mababa rin yung kuryente namin kasi ito lang yung ginagamit namin kalan. Kasi para sa amin, 3 lang naman kami or at maximum, di ba? Ayan. Yan lang yung kala na ano namin. Tapos ano pa ba? Ay, meron pa ako dito. Ito kasi tapos yung stopper, huwag na kayong mag-i-stopper na masyadong ganito na mataas. Maganda yung sa ano na. Eh, nasisira, oh. Maganda yung half moon na lang sa ilalim. Ewan ko ba bakit ganyan. Nasira. Ito naman function area, medyo magulo to. Hindi na namin, yung sana, itong washing machine, naka-design na doon sa Dirty Kitchen. Yung hindi nakita yung, hindi design na namin siya. Ngayon kasi, ayan siya, naaarawan, walang bubong. So, papabubungan pa namin tong laundry area. So, yung laundry area namin, walang bubong. Ayan. So, sobrang init. Direct din minsan sunlight tong TCL inverter na to. Buti, di pa siya nasisira. Tapos, ito. Supposedly, naging service area siya. Pero dapat pathway lang siya. Mini garden din siya. Kasi, ewan ko ba, bakit hindi ako nagpalagay ng storage sa ano, dito sa ground floor. Though kasi siguro ang iniisip ko nun, ang dami naming cabinet na parang doon na lang namin ilalagay. Pero hindi pala kasi kunyari tiles, paano ko ilalagay sa cabinet yan? Yung kailangan wala, ano, may storage ka rin talaga dito. So, yan, kaya ganyan siya. Iniisip, actually, nag-iisip nga ako sana na magpagawa ng storage room dito sa gilid. Pero, ang hirap. Tara, sorry, mahaba na ha. Ito pa guys, kasi itong bahay namin, di ba, nakalong to. Sana pala, itong guard, dati kasi ang iniisip ko, sige, wag muna tayong mag-swimming pool, tsaka na pagka may pera na tayo. Ganyan. So ngayon, naging garden lang siya, ganyan. Ang hirap. Ayan.
Sana pa, actually, sinabi namin kay architect na mag-abang. Naabangan na swimming pool to, kaya naging ganyan siya, garden. Sabi namin, pag nagkapera kami, magpapa-swimming pool kami. Pero the reality is, mahirap pala. Una, kasi ang hirap na magpa-construction, na nakatira ka dito, sobrang hassle. Ang hirap nun. Pangalawa, ang hirap maglabas ng milyon pagpapagawa ng swimming pool. Kung naka-loan yun, hindi mo na mararanasan yun. That pala, sa una pa lang, pinagawa na namin yan para nasama doon sa loan. Ngayon, ang hirap maglabas ng cash. Hindi na ulit kami makapag-loan eh. Yan. Okay. Yung ano pala, yung switches natin. Oo, yung mga switches. Mahilig kasi kami mag-travel, guys. Minsan wala kami sa gabi. Ang nangyayari, hindi bukas yung mga ilaw namin or iniiwan na lang namin na bukas 24/7 yung mga ilaw namin sa labas. So, sana smart switches na sila. Na sa ano na lang namin bubuksan pag gabi, ganyan. Ngayon, 24/7 siya nakabukas pag wala kami. So, yun yung kasi ito. Yung sa TV, kung mapapasin nyo nakalundo siya, yung bracket, kasi 600 lang yun sa Lazada or sa Shopee, gumaganyan na siya, nakakatakot. Nagtipid kasi ako sa LG kasi 8,000. Sabi ko, hindi, meron sa Lazada, ayan. Nakaganyan na siya, hindi pa namin naaayos, nahihirapan kami. Yung mesh din. Okay, tapos ito pa lang, ito daw mesh. Internet. Hindi kasi ako nag-set up ng network namin. So, dati kasi ine-extend lang ni Beyan. May mga extender siya. Ngayon, may mesh na kami dito. Hindi kasi umaabot sa second floor yung extender, nawawala ng signal. Ayun, yun. Kaya maganda yung ganyan para kahit saan ka, lilipat ka automatic na nag-switch yung wifi mo. So, maganda siya sa bahay. Yan, oh, yun, automatic naman. Hindi ba automatic nag-switch yung wifi namin dyan sa extender? Doon medyo mahal yan, ha? Medyo pricey siya. Guys, so gawa ko pa. Yeah. Bookmark yan. Yan. Ito pa, gawa mo. Yung laruan ni Zoe. Ito, gawa ko to laruan ni Zoe, guys. Ayan, oh. Zoe. Meron ka rin din sa mga pinto. Yan. Ay, oo, pakita ko sa inyo, guys, yung mga pinto. Ito pala, sulit ba yung vacuum? O hindi naman? Ay, oo, sorry itong vacuum. Gabi-gabi. Magandang finds to dito. Gabi-gabi naglilinis siya, kaya pagbaba namin, hindi maalikabok. Ito, ganito diba? Yung mga gawa ko. Guest room. Toilet. Tapos meron pa sa mga prayer room. Diba, nag-engraving business kasi ako eh. Kung may papa-engrave kayo, message nyo lang ako. Inscribe PH. Nasa Lazada and Shopee soon. Soon. Tara, sa taas tayo. Ito, okay naman, di pa siya napupundi. Guys, napupundihan kami ng mga LED light dito, yung mga pin lights na yan. Ang dami na namin pinapalitan kay architect. Ay, sobra. 400 pa naman ang isa. Kung 10 yan, 4,000. Ako, ang dami na. Dito naman tayo sa prayer room. Ay, gawa ko rin to. Yay! Dito sa prayer room, ang taas kasi nito, roof deck. So, ang nangyari, ito, nabulok yan. Pinalitan nila architect yan. Kasi yung waterproofing, ang hirap talaga kapag may roof deck. Na yung leak talaga, nag-leak talaga siya. So, yan, nabulok yan. Hindi nila mahanap, nakailang balik na sila dito. Kaya ang naging solution namin, magpapabubong na lang kami. Kaya kung magpaparoof deck kayo, maganda i-consider nyo is yung magkabubong na. Kahit gaano, nag-leak test na sila dati eh. Nag-leak test pa nung nakaraan eh. Ngayon, may nakikita na naman kami. Nasa ceiling, so hindi namin alam kung nasan. Kaya magpapabubong na kami. Ang hassle din, though libre naman na binabalikan naman nila kami. Ang hassle din kasi 3 days sila dito. Yan, so asikasuhin mo yung mga trabaho. Uy, mahulog ka! Tsaka si Zoe kasi nagigising pag pukpok. Yung mga chandelier namin, wala pang napupundi dyan. Pero pin lights, ang dami namin napundi pin lights. Halika na, pero dito tayo. Tapos dito sa kwarto, guys, pakita ko na sa inyo yung kwarto namin na medyo madugulo yan. Magulo, biya mo na. Sobrang gulo niyan. Yan. Hindi na ako pasok. Yung kwarto namin, sana di kasya yung dito guys, yung chair, massage chair. Ay, hindi kasya yung massage chair. Sana pala sinabi namin kay architect na magkakasya yung massage chair dyan. Tapos ang laki nung CR namin. Sana pala niliitan niya yung CR. Yan. So ngayon, di kami makapag-massage chair kasi... Tsaka yung TV pala, yung height ng TV.
Yung height daw ng TV namin mababa. Mataas. Ay, mataas ba? Kapag nakahiga ka, mataas siya. Kaya medyo nakakangalay pagka pag matagal. Ayun. Yung mga ganun kailangan natin i-consider din. Dito naman tayo sa office. Na naging storage. Supposedly, office siya. Ngayon, storage na siya namin. Kasi, pagka pala, hindi maganda yung height. Kasi dapat work from home si Be, dapat dito siya. So, hindi niya sumasakit yung likod niya kasi dapat natataas, nabababa. Yung ganon. Ano pa tawag sa ganong desk? Standing desk. Standing desk, ayan. Maganda lang siya sa aesthetic. Maganda lang siya sa aesthetic, pero hindi siya functional para sa amin. Tsaka yung kulay ng ilaw pala. Yung kulay ng ilaw. Color yellow. Dati gusto namin puro ganyan. Oo, ang dilim. Pero practicality sa araw-araw, maganda pala puti. Oo, ang dilim. Ito, wala namang pinagbago yan. Wala. Kay Zoe yan eh. Ngayon lang namin siya nagagamit. And ito na yung... Makalat na yung isang room na yung naging... namin? Office. Yan. Natatas yan. Mas nag-lesson daw, sabi niya. Nag-lesson talaga. Malaking lesson. Sakit ng likod niya. Tsaka yung placement ng aircon, iplano isama sa plano. Sa placement ng aircon, tingnan mo yung aircon namin, diba? Hindi kami makakapag-cortina. So, blinds lang lahat. Sana yung aircon namin nandito para ito cortina na. Kaya ngayon, yung blinds na yan, 90% lang yung blackout niyan. Hindi katulad ng mga cortina talaga na madilim. Ito medyo hindi gaano eh. Mas preferred namin in our case yung cortina. Nasaan yung aircon? Dito na lang ngayon. Yan. Nagtipid din kasi kami doon sa tubing ng aircon. Kasi habang umahaba, tumataas yung presyo. O tara sa roof deck. Ito sa roof deck, ito yung pinaka naging problem namin. Sobrang naging hassle sa amin itong roof deck na to. Hindi namin nagagamit. Tulo pa siya ng tulo. Tara sa roof deck. Maganda naman siya, kaya lang talaga hindi namin alam. Nakailang balik na sa architect dito, awang-awa kami. Awang-awa kami sa kanila dahil pinapalitan. Yung nakaraan, last tiles lang. So ito yung roof deck namin, di ba? As in, walang kahit ano kasi di namin nagagamit. Akala lang namin maganda pala mag-roof deck, pero hindi pala siya functional sa amin. Ngayon na magpapabubong na kami. Yan, let's see. So, ito yung bago kami magpabubong next week kasi may contractor na magpapabubong dito. Okay na yun. Yan. So, ito wala. Tulo siya ng tulo. Hindi pa namin nare-realize yung use niya ngayon. Pero yan. Ito yung aming bahay day to day with Zoe. Bye-bye ka na sa kanila. Thank you and bye-bye. God bless. Yung mga natin, mga tips pang iba, halimbawa, may tips pa daw. Baba muna tayo, dito. Mainit? Hindi, maingay. Yung yung for example, wag niyo madaliin yung siguro, yung... Wag niyo madaliin yung turnover. Ay, anyway. Wag niyo madaliin yung turnover. Kasi, dapat, nung tinurnover sa amin to, pinag-ground ko muna lahat. Kasi ngayon, pagka nakakakita ako ng maitim na ground, sarap anuhin eh. Oo, tsaka for example, yung mga nakausli ng mga hindi perfect. So, natatanggapin mo. Pero pag nakatira ka na, medyo... Nakakainis na, no? Pero fault naman kasi namin yun kasi nagmamadali kami. Yung mga silang sa mga lababo, yan, may mga excess. Ganyan. Huh, ang init, Zoe. Kaya yan. Yun na lang muna. Thank you. Bye.